Let us open our Bible on Psalms 44, verse 3. Praise the Lord. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Yeah. Ito'y katotohanan na kung saan, kung ito po ay ating isipin ng husto, na naangkin nila yung lupa na naposes nila. Ibig sabihin niya yung lupa na ipinangako ng Diyos sa kanila, it is not just by dream, hindi kay panaginip lang yun. Hindi lang kay matatawag natin na it is a desire to be given, but they possess it. Naangkin talaga nila. Kaya sinabi diyan, for they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Ganun ka-importante na anuman ang gusto natin tamuhin sa buhay natin sa mundong ito, anuman ang bagay na gusto nating tamuhin sa kabilang buhay, ayon sa informasyon, ayon sa knowledge, ayon sa understanding, which our Creator, which our God imparted to us by His gospel. Siyempre, pag narinig mo na ang gospel of God, that there is life after here, that there is kingdom of God that is being prepared doon sa kanyang pagkalooban nito. Siyempre, magkakaroon ka na ng desire. Siyempre, magkakaroon ka na ng matatawag nating nasa na makarating doon. Pag sinabi ng gospel ng Holy Scripture that there is hell, there is a place of damnation, there is eternal death. Siyempre, yun ay inaayawan natin. Wag nating i-desire, wag nating nasain, but rather, let us avoid it. No? Ma-avoid natin yan. Pero itong lahat, mangyayari lang, hindi sa ating power, hindi sa ating strength. You cannot enter the kingdom of God by your strength. Hindi mo madidefeat si Satanas by your own way, by your own strength. Ganon din po sa ating pangangailangan sa sanglibutang ito. Necessities, desires ng ating puso, that we need that to acquire, to possess, either movable things, such vehicles, such gadgets, or we could say real estate, such house and lot. Mga real estate yan hindi yan namumove. Dahil kailangan natin yan. Kahit yung mga bagay na yan, hindi natin yan ma-acquire by our own way. Both temporal and eternal, na lahat ng ating nasa ng ating puso, hindi yan natin ma-acquire nor ma-possess. Kahit yung success ng ating mga anak, kahit yung prosperity ng bawat membro who are in their career or in their businesses or whatever yung kinukunan nila ng income or resources. Hindi yan sa ating might, hindi yan sa ating strength. Komporme yan sa Diyos. Ang Diyos ang lahat ang nagbibigay niyan. Sino ang bibigay niyan? Sino ang kanyang pagkakalooban niyan? If you please God, if He will be well pleased to you, He will show favor to you. Diba? Sinabi diyan,
and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Ang question nito, bakit nagkaroon ang Diyos ng favor unto them? Is there any favoritism with God? Meron bang favoritism ang Diyos sa mga tao? Unfair ba ang Diyos pag siya ay nag-deal sa mga tao? No. He used to do it by judgment. Dinadaan niya yan sa judgment. Dinadaan niya yan sa tao na ano ang kanyang gawa. It is always done by judgment in His righteousness. Pag gumawa ka ng tama at mabuti sa Kanya, ma-well please ang Diyos. Masayahan ng Diyos. Because God loveth righteousness. Kaya, sa buhay natin, kung gusto natin na God will be favorable unto you, unto us, gumawa ka ng hakbang na masiyahan ang Diyos. Hindi kay gagawa tayo ng hakbang na mapuot ang Diyos sa atin, magalit ang Diyos sa atin. Doon tayo gagawa sa mga bagay na kinasiyahan ng Diyos. Tingnan mo yung mga tao sa Old Testament. Isa na kinasiyahan ng Diyos, si Abraham. Because Abraham believed God and obeyed. Oh, di ba nangako ang Diyos sa kanyang angkan na sila ay ibibless? Kaya yung mga victories na naangkin ng mga angkan ni Abraham, not because what they have done, but because God promised to Abraham. Now, pag yung mga anak naman nila ay susunod, tuloy-tuloy yun. Hindi na yun mapuputol. Kaya ganun din po sa buhay natin. Ano mang bagay na ating tatamuhin, success, prosperity, yung mga desire. Si Pastor Alan, nagde-desire yan ng motor eh. Yung tinatawag na, yung paborito niyang gustong maangkin na Honda. Ano yan, Pastoran? CRF. Kasi ano yan eh, magaan, maganda dalhin sa lubak kasi mababalik na siya sa dahikan, congregation. Mapoposes mo yan o ma-acquire mo yan by the favor of God. Kaya gawa na lang tayo ng gawa na masiyahan ang Diyos. Praise the Lord. It doesn't matter kung sino man ang magiging donor niyan. Kung yung donor na ini-expect mo, sometimes they have the reason not to do it right away. But God can do it anytime if He would. Praise the Lord. Kayang gawin niya ng Diyos kung kailan niya gustong gawin. Kaya sa buhay natin, doon tayo sa Diyos. Magpakita ng kabutihan, ng kagalang-galang, na takot sa Kanya, yung pagsunod natin sa Kanya. Para sa ganun, pag ma-please natin ang Diyos, sigurado yan. Katulad nangyari dito. Kahit higanti pa yung nakatira dyan, ibigay ko yan sa inyo. Kahit nakukutaan yan ng syudad na yan ng matataas na mga kuta, I can break their fence or yung kanilang gates to let you in. Kahit giants yan sila, you can defeat them. Kahit they are more than the number of my people, kahit mas marami sila, I can make my people to victor over them. Di ba kung basahin mo yung mga nangyari sa Old Testament, minsan sabihin na lang ng Diyos, I will not let you fight in this battle. This is my fight. Just stand still and see the salvation of the Lord. Yung panahon niya ni Josaphat. Hindi na sila pinaghanda ng sword. Ang Diyos na ang gumawa. Ang ginawa ng Diyos, yung lahat ng mga kaaway nila ng mga Ammonites, Moabite, sila na yung nag-aawayan sa isa't isa, nagpatayan. Naubos silang lahat, walang naiwan by themselves. Tingnan mo. Ginawa ang mata ng mga tao na yung kapwa nila, kaaway nila na real. Alam nga, patayin mo talaga yan. Kaaway mo yan eh.
Not knowingly, it was their fellow, mga kasamahan pala nila. Sa panahon naman ni Moses, yung mga tao, dismaya na sila. Yung mga tao, wala na sila. Lumalabas na lang sa kanilang bibig, Moses, Moses, dinala mo ba kami dito dahil walang libingan doon sa Egypt, dito mo na kami ilibing. Pagtingin naman ni Moses sa mga Egyptian soldiers, parating na. Pagtingin naman niya dito sa may kaliwa, walang matatakbuhan dagat. But God made instant way or highway for them to escape. And God made instant death, kamatayan sa mga soldiers. O kaya sa buhay natin, kaya ba ng tao yan? Hindi. Kaya masarap manalig sa Diyos. Ang importante, magpakita ng favor ang Diyos sa atin. Kaya i-please natin ang Diyos. Basahin pa natin. Deuteronomy 4:37 and 38. Praise the Lord. And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt, to drive out nations from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day. Yes. Kahit palagay na lang natin greater ang amount ng gusto mong maangkin, you can acquire that. Sa tingin mo, mas malaki ang required sa isang bagay para mo maangkin, and yet you are deficit. God can make it for you. Kasi mas greater yung mga kaaway nila. Bakit na-possess nila? Bakit na-acquire nila? Bakit na-overcome nila? Because God who made it. Ang Diyos ang gumawa niyan. Kaya masarap manalig sa Diyos. Praise the Lord. Masarap manalig sa Diyos. Alam niyo nung una, bago pa ako sa ministry, isa ang iniisip ko. At what age kaya ako magkaroon ng 4 wheels? Because in my time, pag ang tao may 4 wheels, ano ka na eh, urangkaya ka na, mayaman ka na. Ang dream ko, Lord, sa isip ko lang, anong age kaya ako magkaroon ng 4 wheels? Especially, I am in the ministry. And that is one of the necessity. Kung hindi ang Diyos ang gumawa ng paraan, hanggang ngayon wala akong kahit isang sasakyan. Praise the Lord. Pero hindi ako binigyan ng Diyos ng kaagad-agad na magandang sasakyan. Binasihan din ng Diyos yung aking hiningi. So sa ilang taon naming tiniis, yung sasakyan na yung nakalawangin, sirain. Tiningnan din ng Diyos yung patience ko. Tiningnan din ng Diyos if I will murmur or still grateful to Him. Kahit anong hirap na danasan namin doon, hindi basta-basta. Alam mo yung parts ng sasakyan, halos memorize ko na. Kasi lahat ng mga lumang parts naging bago. Siyempre, hindi mo pwedeng ginagamit mo yan eh. Kailangan mo talagang pagsikapan na magkaroon ng restoration. Ngayon, gusto ko mag-innovate. Gusto ko magkaroon ng upgrade ng aking ginagamit. Alam ng Diyos yun. Nagbigay siya ng membro na merong alam ng buy and sell. Kaya noon, nabansagan akong nag-buy and sell ng negosyo.
Hindi nila alam, my desire is to upgrade. Ginamit yung buy and seller natin na membro. Nag-advise sa akin. Kaya sa mga pastors, importante makinig rin tayo sa mga membro natin. Praise the Lord. Kasi nagdi-desire ka ng upgrade, may nag-advise na ginamit ang Diyos sa iyo, hindi ka naman nakikinig. Hindi mo naman sila pinapansin when in fact they are concerned for your success. Minsan mali-mali yung English natin kung magsimula pa lang tayo mag-preach. Gagamitin ang mga membro natin to correct us or sometimes our own family. Ayaw mong tanggapin. Kaya sa buhay natin, kung ano yung desire ng puso natin, gagamitin ng Diyos kahit sino. Kailangan marunong din tayong mag-humble. Marunong din tayong magpakita kahit pa man ng kapakumbabaan. Hindi mo alam, it is God who is making way for your desire to be acquired. Hindi nyo ba alam, nung nagkaroon ako ng bisita for the first time na orang puti, Amerikano, yung mga membro ko hindi makatingin sa akin. Sila na ang nahiya sa sarili nila. And that was done in Dunya Luisa. When I saw their body language, na-feel ko yung shame sa sarili ko. Then I started to wish, Lord, when can I learn speaking English? Kahit hindi man perfect, at least I could make it from the start till the end of my preaching. If in case it is needed. O di binigay ni Jesus. Praise the Lord. Kahit pa paano di man ako nagmamayabang, I have so much errors in my grammars. And yet, at least, marinig ko man yan sa mga audience. They are so blessed. They are so thankful to God. Meaning to say, it was delivered well. Sino nagbigay niya ng paraan ng Diyos? Pero dumaan ako ng proseso. Dumaan ako ng criticism, dumaan ako ng, binigyan ako ng libro, ng correction, tinitext ako, ganito ang mali mo, sinusulatan ako ng ganito, Dad, yung pamilya ko, hindi ganito. You have to accept the reality. But hindi mo alam, it is the way of God pala. Yung desire mo, gusto lang ng Diyos mabigay sa iyo. Praise the Lord. Kaya tayo, pag nagdi-desire tayo ng something, marunong din tayo makinig, marunong tayo magpaturo, kasi ginagamit niya ng Diyos lahat eh. Ang importante, doon tayo mag-expect sa Diyos. Pag ginamit ng Diyos ang sino man, then, ma-realize mo after all, Lord, success. I got it, what I have dreamed. I cannot believe it, but it's really happened in my life. Praise the Lord. Hindi mo pwede. Minsan, pag nag-drive ako, naiisip ko yung buhay ko noon, Lord. Minsan, dumaan na rin yung sinampal ko yung sarili kong pisngi. Nung binigay ako ni Jesus for the first time ng Fortuner, sinampal ko yung pisngi ko, Lord, am I dreaming? Or this is real? Pagsampal ko, totoo man talaga. O so, ibig sabihin yan, hindi tayo. It is not our might nor by our power, but it is by His power. Because He showed favor to you. Praise the Lord. Para hindi natin, minsan kasi ang mga tao, tingnan mo yung mga anak ng Diyos minsan, meron lang, hindi ko lang sabihin ang pangalan. Nung nag-apply siya ng abroad, panay ang simba. Panay ang pa-pray sa mga pastors. Pag nandito sa Davao, magpa-pray sa akin. Pag nandoon sa Zamboanga, magpa-pray doon sa pastor natin doon. Kahit Manila, magpunta doon sa simbahan. Nung nakaalis na doon sa abroad, nakapag-asawa ng taga doon, medyo umangat yung buhay. Haba, pag mag-uwi sa Pilipinas, hindi na nakakilala ng pastor. Hindi na nakakakilala ng simbahan. Ayaw ng Diyos yun.
Warning yan sa buhay natin. Praise the Lord. Warning yan. Basahin natin yan. Deuteronomy 8:17 hanggang 18. Praise the Lord. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. Ayan. Tingnan mo. O, lalo na yung magulang niya, pastor at saka pastora. Hindi niya alam dahil sa parents niya. She was blessed. Hindi niya kinonsider yon. Kaya mahirap. I hope that lady someday will remember that it was God's hand who brought her to her status, so that he may give glory and honor to God, that he may worship God. Dahil hindi lang yan ang kailangan natin. Hindi tayo forever dito malakas. Alam mo, may inaalagaan si Sister Susan sa Canada. Hindi niya akalain, mag-aalaga siya ng 102 o 103 years old woman. Kasi yung nag-aalaga niyan, umuwi sa Pilipinas. Humanap sila ng reliever. Si Sister Susan ang na-recommend. Nandoon ngayon Sister Susan sa British Columbia, Vancouver. Oh, ano sabi ni Sister Susan sa akin? Pastor Jade, nakita ko yung picture ng aking inalagaan ng bata pa. Ang gwapa. Pastor Jade, nasagap ko yung istorya ng buhay nito nung bata pa. Grabing ito, mataray ito. Very proud ito. Dahil napakaganda niya. O ngayon matanda, 102 na siya. Dinuduyan na siya ni Sister Susan. Dinadayaper na siya. Nung bagong alaga yan ni Sister Susan, bingi yan. Hindi yan makarinig. Panay tawag yan, Sister Susan, sa akin. Panay tawag niya kay Pastora Edith. Kung sino pa yung tinatawagan niya. Kasi yung babae na yan, panay iyak sa sakit ng kanyang bedsore. Hindi makarinig. Kahit mag-Chinese yan eh. Kahit anong Mandarin ni Sister Susan, hindi pa rin mag-response. Ngayon, nagtaka ako, hindi na tumatawag halos Sister Susan sa akin para sa babae na yan. Hindi ibig sabihin na matay na siya. Bago lang nag-testimony Sister Susan, Pastor Chit, nakakarinig na siya. Pastor Chit, hindi na siya sumisigaw sa sakit. Sabi ng mga anak niya, lumiwanag yung kanyang mukha. Ibig sabihin yan, kung nag-humble siya, kayang ibigay ng Diyos sa kanya ang favor ng Diyos. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, nasa kamay ng Diyos ang ating success. Nasa kamay ng Diyos ang ating prosperity. Nasa kamay ng Diyos ang pagbigay ng ating heart's desire. Siya yung gagawa ng paraan. Ngayon, lahat magagamit ng Diyos. All creatures which He created, He can use for you to be delivered, for you to be provided, for you to be saved. Dito sa Bible, iba ang ginamit ng Diyos para maging matagumpay ang mga children of God against their enemies. Alaan mo ginamit ng Diyos? Basahin natin. Joshua 24:12. Praise the Lord. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the 2 kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. Ano yung hornet? Hornet. Yan yung isang bee na matawag nating very fierce. Matapang yan. Alam mo yung Amerika, nagbabasa din yan ng Bible eh. Nandiyan karamihan yung mga Christians.
sa Amerika. Nababasa nila ito, hornet. Alam mo yung hornet, mabilis yan maglipad tapos hindi mo makita, kumagat na pala sa katawan mo. Ito yung ginamit ng Diyos sa mga people of Israel to defeat the Amorites, the two kings. Hornet lang, hindi sword. Kaya ang Amerika gumawa ng fighter plane na tinatawag nilang hornet. Natuto sila sa Diyos. Meron silang fighter plane na tawag nila na hornet. Bilis lipad. Lahat naman ang ginagawa ng mga bansa lalo't na Amerika, puro naman yan sa Bible galing Gaya-gaya lang yan sila sa Bible. Kaya God is the originator. Tapos yung ibang countries naman, ginaya nilang Amerika. China, ginaya ng Amerika. Tanay mo yung China. Anong nasa Amerika? Apple, meron silang Huawei. Halos kopya yan Amerika, meron silang yung barko na malaki, gawa din ng China. Ang German, ganun din. Lahat-lahat. But the origin is the Word of God. Praise the Lord. Kaya doon tayo. Sa Kanya mag-direct. Walang makahigit sa Kanya. Kaya huwag nating kalimutan, lahat ng ating katagumpayan, siya yan. Hindi tayo. Basahin natin. Zechariah 4:6. Praise the Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Yan. Ito ang salita ng Diyos. Hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan, subalit sa aking espiritu. Ang Panginoon ang nagsalita. Ang Panginoon ng hukbo. Kaya, pasalamatan natin ang Diyos. Tinuruan niya tayo how to acknowledge Him. And He will do it for you again and again. Merong awitin dito ng mga singers natin. Ayun ko anong title yun. He will do it again. Kung ano yung ginawa niya kay Moses, anong ginawa niya kay Joseph, kay David, He will do it again. Anong title yun? Ha? Yes, He will do it again. Kung ka umalis sa Diyos. Pero kung magmataas ka, tapos hatulan ka ng Diyos, hindi mo i-acknowledge siya, naku, you cannot do it again anymore. Mahihinto ka. Mapuputol ka. Kasi hindi mo in-acknowledge yung totoo na gumawa niyan. Kaya, huwag nating kalimutan. Sadya tayong ginawa ng Diyos. Alam mo, kung merong mga vessels, ikumpara yung katawan natin sa gold, talo tayo. Ikumpara yung katawan natin sa iron, talo tayo. What kind of vessel we are na ginawa ng Diyos? To humble us. Basahin natin. 2 Corinthians 4:7. Praise the Lord. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Yan, ginawa tayo ng Diyos na earthen vessels. Not gold, not silver, neither iron nor aluminum, but earthen vessel. Maybe that is the lowest class of vessels. Pag ibagsak mo yan, basag yan. Praise the Lord. Bakit? So that the excellency and power must be of God, not of us. Wala pa, hindi tayo makalimot sa Diyos. Hindi tayo magmayabang. Hindi tayo makalimot dyan sa Kanya. Kaya let us put our trust in Him, and God will protect us. God will defend us to the destroyer. Alam mo, yung Cotabato City, na well-known yan, meron ako na-met dito ng mga mayayaman din sa Davao. Pag kinausap ko sila, Sir, how are you, sir? Well, I'm good. Lumipat na ako dito sa Davao City. Bakit, sir?
I am an operator of gas station in Cotabato City, Sat Shell Station. Ba't ka lumipat dito sa Davao, sir? Ay, nako. Na-experience ko pag umaangat ka doon. Tigok ka doon. Patayin ka talaga doon. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, pag nandito na tayo sa Panginoong Diyos, hindi madinay pinagpapala tayo. Hindi madinay ligtas tayo. Hindi madinay we are blessed. Hindi madinay we are well favored by God. Minainggit yan si Satanas. Gusto niya tayong hatakin pababa. Na anong gawin natin? Shall we transfer somewhere? Shall we transfer somewhere? No. There is no such place on earth that has no Satan. Everywhere Satan you can find. And also God you can find. Ang importante lang sa atin, we have God that will defend us. We have God that will protect us. Praise the Lord. Kaya, pag ikaw ay pinagpapala ng Diyos, pag ikaw ay well-favored by God, the more ka mag-cling sa Diyos, the more ka na magkapit sa Diyos, the more ka sa Kanya. So that you will be untouchable. Even Satan cannot touch you. Neither flesh cannot touch you. Di natin may iwasan kasi minsan, envy, it kills. Yung mga nainggit, pumapatay din yun eh. Maraming cases yan kahit saan. But, pinaka-importante, there is someone that can protect us from all those spirits. May makapag-protect sa atin. That is God. Praise the Lord. Kaya, don't ever be far from Him. Basahin natin. Psalm 17 verse 7. Praise the Lord. Show thy marvelous loving kindness, O thou savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them. Yan. Show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand. How God will save you? By His right hand. Usually, ang lakas na sa kanan. Pasintabi lang sa mga kaliwete. But normally, usually, pag ang tao, mas malakas yung kaliwa niya, that is rare. That is seldom. Pero usually, nasa kanang kamay. Kaya ang Diyos, pag nagliligtas, kanang kamay. Why? Because nandyan sa Kanya yung strength. And He would make sure na matatalo niya ang aggressor, oppressor, enemies of His people. Kaya sinabi dito, show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand, them which put their trust in thee, from those that rise up against them. See, nanalig ka sa Diyos. And there are rise up against you, then the right hand of God will do the saving. Siya yung magliligtas sa lahat na nagtatras sa Kanya. Kaya, if riches increase, put not your heart there, but still in God. Praise the Lord. Kasi lahat na na-acquire natin sa mundo, it is He who made it. Siya yung gumawa po nito. Kaya, huwag nating kalimutan. It is the right hand of God that will save us and will bless us also. Basa, Psalms 20 verse 6. Praise the Lord. Now know I that the Lord saveth His anointed. He will hear him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. Yan. Right hand pa rin. Now know I that the Lord siya saveth His anointed, or saveth His children, His people who trust in Him. He will hear him from His holy heaven. Papakinggan ka mula sa banal na langit with the saving strength of His right hand. Praise the Lord. There is a maximum
strength that God will use for you to save or to be saved. Hindi alanganin ang Diyos pag magligtas. Sure talaga. Tingnan mo si Moses. Kung hindi yun arm of God naghati sa dagat. Look at Sister Merly. Sister Merly, yung nahulog sa ceiling, nabali yung na-dislocate yung kanyang spinal, hindi na siya nakalakad 3 days. Ang tao, pag hindi nakalakad 3 days, ano na yan? 3 or 3 witnesses established na hindi na siya makalakad. Unless God, or unless dalhin mo yan doon sa operasyon, gawa ng paraan. But, nung naprehan ko siya, ang nakita na kamay nandoon, hindi na akin. It was the hand of God. It was the hand of Jesus. Maliwanag, dumukot, tapos ginanon yung spinal. Mismo na feel ni Sister Merly, gumanon. Then she was able to stand up by herself until now. Praise the Lord. Yeah, kahapon nag-forward siya dito, nagpa-pray ng oil to be blessed. Now, if it was not by the hand of God, I don't think so. She could stand until now. Wala. Kaya sa panahon ni Moses, yung nahati ang dagat, it was not the hand of Moses, but it was the hand of God which used the hand of Moses. Praise the Lord. Basahin natin. Isaiah 63:12. Praise the Lord. That led them by the right hand of Moses with his glorious arm, dividing the water before them to make himself an everlasting name. Yes, it was not done by the name of Moses, neither by the right hand of Moses, but God uses the hand of Moses, or He used the hand of Moses to divide the Red Sea. Kaya tayo, kung ano man yung nabigay natin, ano man yung naprehan natin na gumagaling, the way you testimony, parang ikaw na. The way you testimony, you are pointing to yourself. The way you testify, as if you are doing it by yourself. No, don't be mistaken. Huwag tayong magkamali. Ginamit lang ng Diyos yung kamay ni Moses to divide the land. Ginamit lang yung kamay ko to pray, Sister Merly. Magagaling siya. Lahat ng pinagaling ni Jesus miraculously, just He used the hand of any of His servants. Praise the Lord. Para hindi tayo mag-isi-isi, hindi tayo magmayabang, hindi tayo mag-detach, mag-depart sa Diyos. Yun pa ang ikakapahamak natin. After all, doon mo ma-realize, Lord, now I understand and realize I am just an earthen vessel. Nothing to boast, nothing to glory, nothing to brag. Pero wala na. Natamaan ka na. Pero habang hindi ka pa natamaan, do it. Glorify God. Give glory to God. Give honor to God. It is the right hand of God who made you great. It is the right hand of God who make you victorious sa buhay mo. Praise the Lord. Kasi ang importante kasi, the more God will delight on you, the more you will receive His favor. Basahin natin. Numbers 14 verse 8. Praise the Lord. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Yan. Tingnan mo yan. Pag na-delight ang Diyos sa kanino man, He will grant His promise to possess a land which full of milk and honey. Kaya, importante, God will delight in you. So, give glory to God. Give honor to God. Acknowledge it is His right hand that perform for your success. Yan ang tandaan natin. Kaya the way we talk, the way we share, always point up to heaven.
Kaya minsan pag may napipictorial, sabihin ng, okay, tawag yan. Ano ba yung tawag yan? Yung formal tapos merong parang waki. Ang pinakamagandang waki, ganun. Pointing up in heaven. He made me great. He made me victorious. He made me blessed. He made me successful. He made me everything I have today in my life. Point up to heaven. Praise the Lord. Huwag kayong magpa-picture na sungay ang inaano nyo. Si Satanas yan. Di ba? Sungay yan eh. O kaya yung ganun. O kaya yung ganun. Ano ba yan? What indication you can show by that signs? Point to God. Praise the Lord. Kaya, therefore, minsan yung mga anak ng Diyos, pag, okay, peace daw ng ganun. Akala nila, peace. Merong peace doon sa langit. Ang peace. Ganun. Lahat ng mga positive na that we can be thankful, grateful, kahit sa pictorial natin, point always the Lord. Praise the Lord. I'm happy because of Him. I am being blessed because of Him. I am what I am because of Him. I became successful. Lahat doon sa Kanya. Tama naman talaga. Basahin natin yan. Deuteronomy 7:7 hanggang 8. Praise the Lord. The Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people. But because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Yan. God doesn't need number of people to help or to save because He needs votes from the masses. Kahit ilan kayo, kahit kaunti kayo, it doesn't matter. He will save you. He will do His favorable good promises to you because He has something that He swear to your parents. That is the reason why. Not because of you are so much. Kaya, to God be the glory. It doesn't matter how weak you are, how poor you are. It doesn't matter how mean you are, how low you are. Pag ang Diyos na ang kikilos sa buhay mo, He can make you great. He can make you blessed. He can make you to succeed. Praise the Lord. Kaya doon lahat natin ituro sa Diyos. Wala nang iba. Last verse, 1 Samuel 12:22. Praise the Lord. For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you His people. Yan. Why God? It pleases Him to make you His people. Because you have done something. What you have done, you believe Him. What else? You obey Him. Therefore, God will never ashamed to call you His people. Pero subukan mong ayaw maniwala sa Diyos. He will reject you. Subukan mong mag-disobey sa Diyos. He will curse you. Ganun lang yan eh. Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos. We can discover the secrets of God. At importante yan. Para magawa natin what is appropriate to do in the eyes of God. To be saved, to be blessed, to be favored, to be well favored by God. Kaya salamatan natin ang ating Panginoong Kristo. Remember, for they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm
and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Ganon din sa buhay natin. The same. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.